Ewan ko lang dito kung marami na rin nakakaalam ang paghihiwalay po ni Ay de las Alas at Gerald Sibayan. Ay, Nakakalungkot. Pagbalik daw ni Ay nung nakaraang buwan sa Amerika, wala na si Gerald Sibayan sa kanilang tirahan. Wala na. Isinampang kaso ni Rita Daniela laban kay Archie Alemania. Nagkaroon ako ng pagkakataong makakwentuhan si Archie dahil ako ay nagtanong. Nagtanong ako. Hindi po totoo yan, sabi ni Archie. Nagulat na lang daw siya. Biglang lumabas na sa social media. Nagsampa na ng kaso sa piskalya ng Bacoor. Eto na po uli kami mga minamahal naming kachika. Kumusta na po kayo? Kami naman pong tatlo. Eto pa rin sa aming sinumpaang tungkulin sa inyo. Ang ilatag, ang maiinit at chika at kontrobersiya. Ang lagi ko pong tanong, nasaan kami kung wala kayo? Pero ang sarap sa pakiramdam ng inyong balik. Nasaan ba kami kung wala kayong tatlo? Maraming salamat po. Di ba naman, Romel Chika? tama. Speaking of saan, nandito lang po kami. Alam nyo kung saan kami hahanapin. Kaya laging po kayong tumutok sa amin. Ay naku, may na-insecure na naman dyan. Dito sa aking kaliwa na ang ganda-ganda ng suot. Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutor. Siyempre, tapos ng uno sa bagyo, kaya mainit na ngayon at mainit na rin ang aming mga showbiz intriga at mga balitang artista at lalong umiinit ang aming opinyon. Ay naku, napakainit po talaga ng ating mga pag-uusapan dito sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now Na! May mga paksa na ang daling umpisahan. Kumbaga sa pagmamaneho, ang dali-dali mong kumambyo ng uno. Ay, Di ba? totoo. Parang ganon. Pero meron namang mga paksa na parang gusto nating magsalita, pero umuurong yung dila natin, di ba? Kasi apektado po kaming tatlo. Malapit sa puso namin ang una nating paksa na pag-uusapan. Ilang araw na po nakararaan, ilang mga kaibigan ko mula sa San Francisco, California, ang nag-text sa akin tungkol sa isang kwento ng paghihiwalay ng isang kilalang female personality at ng kanyang asawa na bata pa. Hindi ko yan agad pinaniwalaan. Dahil para sa akin, iba ang tingin ko sa kanilang relasyon. Tama. Pero may sumunod pa ulit dahil iisa lang po ang hanay nila. Ang tinutukoy po namin ay ang balitang pinagpipistahan na ngayon sa Amerika. Ewan ko lang dito kung marami na rin nakakaalam ang paghihiwalay po ni Ay de las Alas at Gerald Sibayan. Nakakalungkot. Ay, alam mo yung palang pangalan nila binabanggit natin, parang kasi kilala kasi natin ito. Hindi ka pwede mag-opinyon raurada kasi unang-una wala tayo dun sa kanila pagsasama. Pareho silang malapit sa atin. Oo. Pero napansin mo doon sa ginagamit na pangalan ni Ay ngayon? Oo, sa IG niya, sa mga social media account niya, na walang si Bayan. Bayan. Tinanggal na. Oo. Tinanggal na. Ganito po ang mga nakarating na kwento ng aming source. Marami po actually, pero pilim-pili yung mga sources na ating pinaniniwalaan. Si Ay madalas na umuwi dito kapag may trabaho. Naiiwan si Gerald Sibayan sa Amerika. Dahil siya ay nag-aaral ng pagpapalipad ng aeroplano, di ba? Nagpipiloto siya. Di ba? At totoo po na nag-aaral siya para mas maganda yung kanyang kinabukasan, para hindi sinasabi ng marami na si Ay ang bumubuhay sa kanya, di ba? So, kumukuha siya ng kurso. Si Ay naman umuwi rito kapag ka may mga trabaho. So, ano ang tingin mo sa LDR? Naku, parang hindi effect sa kanila yon. Kasi, ang tingin ko dyan, di ba na kaya nga sila nag-abroad para bumuo ng pamilya. Pero, pagdating doon, may trabaho din palang babalikan dito. Siguro isa yon sa mga puntos. Maaari. Oo. Kasi yun naman ang laging usapin ng mga magkarelasyon, di ba, Nay? Ikaw naman. Ang sa akin naman doon parang ang tingin ko sinacrifice niya ay de las Alas ang kanyang showbiz career para samahan si Gerald Sibayan doon sa ibang laban niya sa Amerika. Pero pareho nilang ginusto ito mutual ito mutual decision ito na gusto nila, pati yung mga anak ni Ay nandun na kasi di ba? Si Sofia nandun na at saka si Nicolo.
Sancho. Ang nandito na lang ay si Sancho, di ba? Correct. Tsaka yung isa pa. Ay, ando na rin yata yung maliit, di ba? Hindi na natin alam yung ano. Oo, meron. Hindi ko lang masabi ng diretso. Yun nga po ang plano, nabubuo sila ng pamilya sa Amerika. Pero ganito po ang nakarating sa amin. Pagbalik daw ni Ai nung nakaraang buwan sa Amerika, wala na si Gerald Sibayan sa kanilang tirahan. Wala na. Umalis na. Ganun kabilis? Ganun Pero hindi ba, hindi naman agad-agad na ganito katindi ang senaryo. Bahagdan yan. Maaaring may mga pag-uusap ito at merong pagtatalo. Tama. Di ba? Tama. At ang nakarating sa akin, ayon sa source ko, hindi na masaya si Gerald kay Ai. Tinapat daw si Ai na hindi na siya masaya kay Ai. Ay, ang bongga nun ah. Pinakamahirap na katwiran Oo, yon oo. at dahilan yung happiness, alam naman natin, di ba? Pero yung ipagtapat mo Ipagtapat na hindi na siya masaya. na hindi ka masaya. Oo. Alam mo, guts yun. Ilang tatawagin mo talaga yung Sakit lakas ng loob tanggapin. mo. Oo. At saka sa babae, di ba? Napakasakit yan. Lalo pa at nung unang sigwa ng kanilang relasyon, puro bashing ang inabot ni Ai de Ay, las oo, Alas. tama. Nandiyan, Oo. cradle snatcher ka, ang hilig mo sa mga bata, ang edad mo, ganyan na, parang nanay ka na lang. Nilabanan po yan ni Ai de las Alas dahil sa kanyang pagmamahal kay Gerald Sibayan. At kay Gerald, wala rin po kaming narinig na anuman na, kumbaga ay kontra kay Ai. Alam namin, mahal na mahal din ni Gerald si Tama. Ai de las Alas. Saksi tayo dyan, di At ba? 10 taon silang Yun naging magkarelasyon, kasal po sila. Kaya paano natin masasabi na biglaan na lang nagbago ang isip ni Gerald? Ang tagal. Siguro meron na itong awayan na maliit na uwi sa malaki. Maaring ganon, sabi ko nga, bahagdan, Oo. di ba? Hindi biglaan yan. Maaring nagtatalo na sila na nagpapaalam na talaga si Gerald sa kanya, kaya lang hindi matanggap ni Ai, or baka si Ai din na hindi na masaya. Di ba? Baka pwede hindi na rin. rin siya maligaya sa relasyon na ito. O baka naman si Gerald parang ayaw niya na palagi umuwi dito si Ai kasi may trabaho. Baka pinagtalunan nila yon. Isa Ang pa yun, akala ko oo. ba, mamumuhay Oo, tayo dito at oo. bubuo tayo ng pamilya. Eh, ganyan din naman pala. Di ba? Parang ganon. Oo. So, talagang magkakaroon talaga ng mga Kwento. pagtatalo. Correct. Di ba? At saka sa usaping ito kasi na, di ba, ito na naman yung mag-asawa. Di ba, hindi natin pwedeng saklawan kung ano yung silang dalawa lang kasi nakakaalam eh. Tayo, mga ano lang eh. Tama. Oo, di ba? Pero kasi lalo na malapit pa. Oo, Di ba kaya- malapit kasi sa amin Oo. po si Ai de las Alas, at kapag ka ganito, maaaring hindi pa lang siya nagsasalita sa amin, hindi pa tumatawag dahil ayaw niya muna, baka nag-ano pa siya, nag-iisip, nagninilay-nilay, di ba? Tama. Pero ang mga sources po, lalo na galing sa Amerika, ay hindi na po talaga maaaring itago. Meron na nga raw blind item na lumabas sa isang diaryong Pilipino sa Amerika na isang kilalang female star na iniwan ng asawa, parang ganon. Ang sakit naman ng Yung iniwan. iniwan, oo. di ba? Alam mo si Gerald kasi nakakuha na siya ng green card. Ay! May green card na siya eh. Yun ang tanong ng mga kapwa natin Pilipino sa Amerika. Porke ba nasa kanya, nahawak na niya ang green card, pwede na niyang gawin ng ganyan kay Ai de las Alas. So, Diba? ibig sabihin, parang ginamit niya lang si Ai. Parang ganon na ano? lumalabas. Oo. diba? Simula nagkaroon siya ng green card, basta na lang yung ano yun si Ai. Ang pangit nun. Kung totoo Oo, yun. ang pangit nung kung totoo yun. Super pangit yun kasi sa nagmamahal kaya ay masasaktan tayo kasi Correct. kung dahil lang doon. Oo. Pero kung susumahin naman natin, di ba na yung 10 taon? 10 taon is no joke. Ay, oo. 10 taon po itong singkad na talagang nakita po namin yung pagmamahalan nila at tanggap na tanggap ng mga anak ni Ai de las Alas si Gerald. Tama. Dahil ipinakikita ni Gerald ang kanyang pagsisikap para sa kanilang pamilya. Puring-puri nga siya ni Ai sa mga kwento niya sa akin. Oo nga. Hindi na sila kumukuha pa na magtatrabaho sa bahay dahil alam ni Gerald marunong mag-alwagi, Tama. karpintero, marunong lahat. Oo. O pwedeng ipagkatiwala kay Gerald. Alam niya lahat ng trabahong lalaki. Kaya natutuwa siya. Pati mga halamanan, kayang ayusin. Diba? O, pagpapalit ng mga bawl at lahat. Kwento ni Ai yan. Tama, Na oo. talagang nakita niya kung paano nagsisikap si Gerald at magkatulong sila na nagbubuo ng mundo na kanila lang. Oo. Pero ganito talaga. Naisip tuloy ng kaibigan ko, bakit ganon? 10 taon, hindi pa rin nagkatuluyan. Yung talagang hanggang sa uli. Oo nga. Kasi alam naman Nakakang- natin yung nangyari sa kanila ni Miguel Vera. May anak sila.
Tapos may isa pang Sumunod. sumunod. Meron pang sumunod. At may iba pa na hindi naman niya inamin at hindi rin natin alam kung totoo, di ba? Pero eto yung kay Gerald Zibayan na coach niya sa badminton. Magkalaro sila sa badminton. At nagkasundo ang kanilang mga puso at sila ay naging magkarelasyon at nagpakasal. Pero bakit ganon? Nakakaawa naman si Ai. Eto tayo, nakikisimpatya po ako sa isang kapwa babae na alam ko naman pong todo-todo ko magmahal. Sabi ko pa nga sa kanya nung one time, todo bigay ka nga kung magmahal eh. Kung minsan akala mo lang kulang pero sobra-sobra. Di ba? Pero sa pagmamahalan, walang kulang, walang sobra. Di ba? Correct. Sakto lang. Alam mo, itong kwento ito mukhang mahaba ito. Mahaba Simula pa lang ito. Oo, pero gusto po naming paniwalaan yung mga sources namin. Marami na po eh. At eto pa ang nakakalungkot, di ba? Doon sa IG ni Ai de las Alas, nandoon yung aso, yung asong alaga niya, nakaupo doon sa eroplano. Nagtaka nga ako. Kasi alam ko ang mga hayop, kapag ibinibiyahe, naka-quarantine. Hindi kasama ng Di ba? tao. Hindi kasama ng tao. Nagtaka ako, bakit may sariling upuan yung aso? Yung palang asong ito, nung umuwi siya sa Amerika, iniwan daw ni Gerald sa bahay. Kaya kinuha niya pauwi dito, yung alaga nila. Nakakalungkot naman, Nakakalungkot. Ano mo yun? Umalis, dumating, wala si Gerald. Hindi ko alam kung alam na ng kanyang mga anak ito. Dahil kung kilala ko si Ai de las Alas, ang lagi niyang sinasabi, huwag niyo na akong idagdag pa sa mga dalahin yung problema. Siguro hindi pa rin alam ng mga bata. Or baka naman, ang mga bata, ang unang-una niyang pinagsabihan. Di ba? Pwede din kasi close sila eh. Oo. Close niya mga yan eh. Pero hindi ko alam kung bakit nasabi ni Gerald na hindi na siya masaya, hindi na siya maligaya sa relasyon nila ni Ai. Ano-ano ang mga dahilan kung bakit nasabi niyang hindi na siya maligaya. Oo. 10 taon ito. At si Ai ba ay maligaya pa rin sa piling naman ni Gerald? Kailangan i-consider natin yon. Diba? Yung masabing hindi ka masaya, maraming ano yan eh. Dahilan. Maraming dahilan. At eto, magpipiloto na siya. Meron na siyang Ang green green card. card. So, kumbaga, kaya na niyang mabuhay doon nang wala si Ai. Ganun ba yun? Ay, Ganun ba? grabe Ganun naman ba ang yan. suma? Parang Nakakalungkot Oo. naman. Ay, nako. Palagay ko, may mga iniyakan na si Ai. Di ba may mga alaga siya at pinag-aral na pare? Oo, mayroon Di yun. ba? Oo. Palagay Marami yun ko, eh. Maraming tinutulungan. Palagay ko talaga Marami yun. siyang tinutulong. Ganun kaganda ang Oo. puso ni Ai de las Alas. Meron po siyang mga pinag-aaral na pare. Kung hindi pa po nyo alam, marami po siyang tinutulungan na simbahan na hindi natatapos. Nagsushow po siya ng libre para po kumita yung konsyerto at ibigay sa simbahan para matapos. Nagpapaaral po siya ng mga pare. Palagay ko, ang una niyang iniyakan, mga kaibigan niyang pare. Ayo, baka Diba? humingi siya ng advice doon. Advice Oo. at panalangin. Panalangin, no? Di ba? Pagdasal nyo ako. Oo. At hindi po natin tinatapos itong kwentong ito. Malay natin, baka bukas makalawa, biglang nagbago ang kanilang mga Ay, isip. oo nga. At natagpuan nila ang kanilang sarili na hinahanap pala ang isa't isa. At hari nawang ganon. Doon na lang muna tayo siguro sa Tama, magandang oo. parte para kasi masakit para sa atin ito. Totoo yan. Tama. Lalo pa at si Ai wala na may tinago sa atin mulat-mula, di ba? Correct. Ha! Ang hirap. Ang hirap itawid. Hirap ano si Ai. Ang hirap itawid. Ang hirap Oo. itawid talaga. Kasi kaibigan natin. Kasi marami naman tayong kwento rito na pwede naman tayong dire-diretso kasi hindi naman natin kilala. Pero may bikig tayo sa lalamunan. Oo, Di ba? tama. Kapag bahagi kasi ng ating buhay, may extension tayo para sa kanila. Oo. Ganon yon. Palagay ko, hindi mo na kailangan kumanta dahil baka mamaya Oo. Lalong masira. Masira ang kanilang Oo, baka- Imbis na magkabalikan na. Ay, Mawasak naku, pa. wag na kasi Kinantahan na tayo. Kinantahan eh. Basta hintayin po natin Oo. ang pahayag po ni Ai de las Alas. Ganon din po ni Gerald Zibayan. Mahaba po ang kwentong ito. Okay? Yun. Yung pangalawa, controversial din ito. At narinig na natin, nabasa na natin, napanood na natin kung ano yung isinampang kaso ni Rita Daniela laban kay Archie Alemania. Isang istorya pa lang po ang naririnig natin, yung sinumpang salaysay pa lamang po sa piskalya ni Rita Daniela. Yes. Naging tahimik po si Archie Alemania tungkol sa isyong ito. Pero ako, nagkaroon ako ng pagkakataong makakwentuhan si Archie dahil ako ay nagtanong. Ay, Nagtanong oo. ako. Di ba ang kwento? Dumalo sila sa isang party. Doon pa lamang sa party, ayon kay Rita Daniela, ay parang nakaranas na siya ng pambabastos mula kay Archie.
Hindi na natin sasabihin yung salitang ginamit, pero may red flag na yun di ba? Oo. Tama. Sumigaw pa raw si Archie ng yung mga Oo. salita din na hindi natin pwedeng sabihin. So, dun pa lamang, parang na-violate na ang kanyang pagkababae. Oo. Maaalarma ka na ay, pangit na to. Hindi na maganda to. Eto na, ang tanong ng bayan, bakit doon sa kanyang sinumpaang salaysay, doon sa sasakyan, kung saan inihatid siya ni Archie Alemania sa kanyang bahay, doon daw siya hinipuan, pinilit daw siyang halikan, hinawakan daw siya dito at para magdikit ang kanyang labi. At inismooth siya, yung parang ganon, hinalik-halikan. Ang tanong naman ng lahat ng nakabasa nung affidavit ni Rita, ganun pala may red flag na bakit sumakay ka pa doon sa kanyang ang balita van, di ba? Ang van po yung mahaba, yung malaki. Yung mga bantam tulad ng kotse mo, ang tawag diyan ay SUV. Hindi. Ang tawag sa inyo Mga parang Innova, mga ganyan. hindi, SUV nga yung Innova. Pagka maliit, kotse, di ba? Sedan. Sedan ang tawag dyan. Ngayon, pag SUV, tulad nung sasakyan ni Archie Alemania, yan yung mas malalaki. 7-seater, ganun. 8-seater, yun. Ang nagmamaneho, si Archie Alemania. Si Archie. Tama. So, habang nagbibiyahe sila, Paano? ano yun, itinabi niya para bastusin si Rita? Oo. Ganon? Ayan na yung mga butas. Oo. At tema naman ng iba, kung talagang binastos si Rita, wala po kami victim blaming dito binabalanse lang po namin ng kwento. Total naman, naglantad na si Rita nung kanyang sinumpang salaysay. Kung sakaling may ginawa nga si Archie na hindi kinais-nais, ba't inihatid pa siya sa tapat ng kanyang bahay? Di ba? Parang, di ba pagka lolokohin ka ng lalaki, babastusin ka? Di ba? Parang wala nang guts na ihatid ka pa At sa tapat ng bahay mo. Yes. At sumama sa kanya kung ihatid ka, di ba? At saka pagka binabastos ka, sabi mo, hinto mo yan, bababa ako dito. Oo, di ba? Parang ganun, parang galit na paglalaban galit ka. mo, dahil binaviolate ang pagkababae mo. Yan yung mga Diba? butas na hinahanap ng mga Ng marami. Hindi po sa amin dito nanggagaling, pero pwede na rin po na ganun ang linya ng aming questioning. Po pwede na rin. Nung gabi pala na yon sa party ng Widow's War, ay si Jean Garcia nagsalita kay Rita. Ang sabi, parang may sinabi siya na makipag-socialize ka naman. Ganun, matuto ka namang makisama. Dapat humalo ka sa amin. Umiiyak pa si Rita. Ayoko sabi apelyido, baka magkamali ako. Daniela. Baka magawa akong Abila at maging Magdalena. Lumapit pa kay Archie itong si Rita at ang sabi, Kuya, umiiyak siya. Kuya, ayoko nang mag-attend pa ng mga ganitong party kasi parang pinagkakaisahan naman nila ako. Ang sabi ni Archie, hindi ka pinagkakaisahan. Sinasabihan ka lang para matuto kang maki-join sa kanila. Na tama naman yun. Socialization ang tawag doon. So, ang tanong ni Archie, kung talagang binabastos ko siya, ba't pa siya sa akin lumapit para magsumbong? Yun naman. Isa pang punto, tumawag daw, naku, eto na naman itong controversial nating abogado. Yan. Abogado ni Jojo Nones at saka ni Dode Cruz. Abogado rin ni Rita at abogado rin ni Ken Chan. Itong si lawyer. Attorney Maggie. Maggie Garduque. Ano naman sinasabi mong malo? Attorney Maggie Garduque. Garduque. Tinawagan daw si Archie. Pumunta ka sa akin, idedemanda ka ni Rita Daniela. Nang ano po, attorney, bakit po? Rape, sabi daw sa kanya. Ha? Ano po ang ginawa ko? Ganang sinabi daw sa kanya ni attorney, o ginantito mo raw siya, ganyan-ganyan. Nagpaliwanag siya. Lahat po ng kwentong yan, hindi nangyari. Hindi po totoo yan, sabi ni Archie. Nagulat na lang daw siya. Biglang lumabas na sa social media. Nagsampa na ng kaso sa piskalya ng Bacoor. Di ba? Kaya, anong hindi tatahimik si Archie Alemania? Samantalang, hindi pa man, hinusgahan na siya ng publiko ng dahil lamang doon sa panig ni Rita. Di ba? Grabe. Nakakaloka, Ang hirap din talaga nung magsasampa ka lang na agad-agad. Kahit na sino, pwede talaga magsampa ng kaso. Ngayon na lang naman nauso yan di ba? Yung mga ganitong Mga alingas-ngas, demanda, di ba? Ang dami nga raw nagsasalita within the group, na bakit ganun? Ba't nagkaganon? Hindi naman talaga nangyari, parang ganun. Hindi naman daw na-violate ang pagkatao nitong si Rita. Pero kung totoo po na na-violate ang kanyang pagkatao, ang kanyang karapatan, dapat lang po siyang panagutan ng kung sino man na nambastos. Babae o lalaki, kapag na-violate ang karapatan, dapat lang panagutan. Di ba? Kaya yan ang nangyari. Ayon kay Archie. Ayan na.
Eto na, narinig na natin unti-unti ang mga kwento. Pero for sure, di ba? Sila lang talaga to kasi magkaibigan talaga tong dalawang ito. Very close. Super close sila eh. Sabi nga niya, sa palagay niyo po ba, bibiruin ko naman siya kung hindi kami talaga close? Oo, Ay, di ba? oo naman. Nung pa man nung unang narinig natin, di ba? Magkaibigan to ng Sila super close. magkakasama pa. Magkakasama pa sa Diba? proyekto. Oo, totoo yan. Kaya meron na pong abogado ngayon, si Archie Alemania. Inilatag na rin po niya ang kanyang pahayag at magsasampa na siya ng counter affidavit dito sa acts of lasciviousness na kaso na isinampa ni Rita Daniela laban sa kanya. Ayan. Yun. Kailangan malinaw ang both Oo, sides. siyempre. Diba? Oo. Dapat Pero talaga. huwag natin kalilimutan na iisa lang ang kanilang network at iisa lang din ang kanilang management. Oo. Bakit kaya hindi pa kayang hilutin ito ng kapuso? Ano? Oo nga, yung Di ba sparkle. Yun na lang siguro ang aantayin natin. Oo. Ba't kaya ang dami nagaganap na hindi nahihilot. Kaya nga, di ba dapat pumagitna sila? Dapat, Oo. di ba? Pero huwag natin pangunahan, baka naman may ginagawa sila. Oo. Kaya lang, mapilit pa rin si Rita na magsampa ng kaso. Abangan Yun na na lang lang po natin. yun. Anong kanta? Pwedeng kantahan si Archie at si Rita. Ay, di kakantahan ko na lang si Archie ng I don't wanna talk about it. Ay, Rod Stewart. Ay, Oo. I don't want to talk about it. Oo. Rod Stewart. Oh, I can tell by your eyes that you probably been Crying. crying forever. And the stars in And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Ina. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Ikaw na dyan. Oh, wow. Ay naku, Rod Stewart pa naman, di ba? Siya na rin sa isang kanta niya ang nagsabi, di ba? Oo. Na kapag kalmado ang panahon, ay merong unos na magaganap. Ayun. Di ba? Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Akin to. Sino ito? Ay, nako, ito na. Sa pinakamahabang panahon, hindi po ako nagbabato ng blind item. Hindi ko po gustong kinukuha ang camera kay Wendell at kay Romel. Pero this time, ako po, ayan. Ayan, kayo. yes. Ang senaryo pong ito ay naganap maraming taon na ang nakararaan. Ang bumibida po sa kwentong ito ay isang kilalang male personality. Oh. Isang lalaking personalidad na kilala. Pero nung maganap ito, hindi pa siya ganun kasikat. Hindi pa. Meron siyang karelasyon na hiniwalayan siya noong mga panahon na yon. Nakipag-hiwalay sa kanya yung karelasyon niya na hindi niya siguro matanggap. Isang gabi, nagpunta yung karelasyon niya at mga kaibigang babae sa isang bar. Bar restaurant na malapit lang sa isang malaking network. Ay. So kaibigan, nagwa-wine sila, ganito ganyan. Biglang mga tatalo yung pinto, pumasok yung male personality. Ay? PI mo, hindi na pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Ay? Ganon. Nagkataon, sa kabilang mesa, may mga lalaki, mga golfers, mga nag-golf. Nakita yung ginawa nitong male personality na pinagmumura yung girlfriend na umiwalay sa kanya. Pinagsisipa din niya yung mga silya na patong-patong. Yung mga stocking chair na tinatawag. Tapos nung may nakita siyang bulaklak doon sa mesa ng mga babae, pinagkukuha niya, hinampas-hampas niya hanggang ang mga talulot ay nagliparan. Grabe, ang mga talulot Oo, ay nagliparan. ang nakalulot ng rosas Oo, na grabe iniregalo ng mga kaibigang lalaki doon sa mga kaibigang babae, nagliparan. Ay, Ganon. Eksena. At hindi yan ang pinakamatindi. Meron pa. Ano pa? Natural nakatingin sa kanila yung ibang kliyente ng bar restaurant. Sino sa inyo? Sino sa inyo ang lalaban sa akin? Gusto nyo? Angat kayo. Magbarilan tayo. Ay, tapang mo pa yan. Magbarilan tayo. Sabi niya, sinong kakasal sa inyo? Magbarilan tayo. Ay, Hindi siya pinatulan ng mga kalalakihan dahil
siguro nakainom na itong lalaki, hindi alam ang ginagawa, di ba? Una nang umalis yung babae, I'm sorry guys, I have to go, sabi niya. Di umalis na siya. Maya-maya, sumunod na yung lalaki. Away pa rin na PIPI, ganito, ganyan. May sariling sasakyan yung babae, di ba? Hindi sumakay dun sa sasakyan ng lalaki. Ngayon, may nagpanting antenga sa paghamon niya ng away at pagbabarilan. Nilapitan siya sa kotse niya. Boy, di ba kanina naghamon ka ng barilan? Halika, barilan tayong dalawa ngayon. Ayun, Sige, tayong dalawa, magbarilan tayo. Nakakita Alam mo si ang Mama. ginawa ng male personality? Yung muko, 6'4" ang height nung lumapit sa kanya. Naku, grabe. So, ganyan ang labanan. Kakapiranggot tong male personality, di ba? Kakapiranggot, mayabang lang. 6'4" ito. O, di ba? Di parang si Pajardo yan, at saka sinong Abarientos. Abarientos, so yung maliit diba? na Parang ano, ganon. Hindi nga. siya kumibo. Hindi siya pumatol. Kasi hinahamon na siya eh. Biglang tamimi. Sabi mo kanina, kung sino papatol sa'yo, magbalik ka, barilan tayo. Tameme bigla, yung male personality. Alam mo yun na nga naiisip ko. Di ba doon pagka sa resto bar ka maghamon, ay malay mo may mga lasing doon, may mga Totoo di yan, ba, na patulan. Buti hindi siya pinatulan ng mga golfers. Kaya nga eh. One time, sa larong basketball, naalala mo, Ay, meron oo. na rin siyang inaway na babarilin niya. Oo. Nakakasuhan siya dapat noong uncle na milyonaryo, kaya lang naiayos. Naiayos. Baril din kanyang panakot, di ba? Usapang baril. Oo. Hindi dapat ang kayabangan, hindi pinaiiral. Tama. Kung mayabang ka sa harap ng mga kaibigan mo na makapagbibigay sa'yo ng pasensya, okay lang. Pero sa ibang tao na hindi ka mauunawaan, nagdedelikado ka. Oo. Di ba? Correct. Oo, Hirap ganun nun. yun. Tsaka lalo na pag sa bar, di mo alam ang tao dun Ay, tayo. oo, Oo iba-iba, naman. halo-halo. Oo. Di ba? So, eto po, syempre, hihingi kayo sa akin. Oo, ng clue. Siyempre, hingi ka rin ng Hindi clue. pwedeng wala. Di Ay, ba? pagkala ko sabi mo, Doon po sa salitang mayabang, meron ng clue. Di ba? Isa lang po ang sasabihin ko. Ano yan? Gamit na pangkatawan. Ay, oo. Jacket. Yun lang. Yun lang po. Jacket. Kailangan Yun pa yun. ba? Alam na yun. Kailangan pa ba? Meron pa po bang mauupo sa inyo sa row 4? Nakatabi ang mabahong basurahan. Si Ali, tawa ng tawa. Si Direk Jet, tawa ng tawa. Si Mike. Alam na alam nila kung sino yon. Jacket. Yun Jacket lang ang lang. gusto kong ibigay na clue. Oh, yun lamang po. Ay nako. May mauupo pa ba sa row 4 na walang Electric fan? alam niyo na kung sino siya. Tama. Di ba Oo naman? nga, oo naman. Anong gagawin natin? Ito na lang po ang gawin ninyo para hindi kayo makaupo doon. Mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs. Maraming salamat po. At ikaw naman? Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Isinen. At ang lagi kong pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportahan nyo na aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ayan. Ayan po mga kachika, napakainit po ng ating mga paksa sa episode na ito. At hindi kami titigil sa pagsasabi mula sa puso, nasaan kami kung wala kayo. Maraming salamat, Romel. at Salamat Wendell. po. Thank you po. At hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Now! I don't wanna talk about it. Bigyan na.